Okay, ayan, magkakalat tayo ng chicken manure. Ha? Ganda tuyo ano? Ayan. Mama, ipunin natin yung mga plastic ko na yan. Ah. Balikan ka lang ba? Magdaan. Ba mo mabibigat, tinatapat nyo kaya. Ha? Buhatin natin doon. Bili tayo ng palay. Palay. Paano ba? Papunta sa doon, pabila yung ulo eh. Ay, pinag-iikot lang. Wala area. Solid. Mango. Sinsinan niya dito. Semento rin. Uy, ba't hinilang pa?
Okay, ayan mga katongs, at tanghali na nga po. So kanina pagkayari naming kuha ng chicken manure dito, hinakot nila abo, binuhat, kinalat. So kumain na kami tanghalian. Ngayon bukas na namin isasabog yan. Gagawin muna namin. Dumating si paring Jay, may dalang pataba. So, papataba tayo dito. Tabaan natin. At syempre amo, kunin mo, buhatin natin ito. Ito. So ito halo natin. Mabilis lang malusaw ito, ano? Tayo mo dito sa taas par. Yan, tayo mo, yan mo buksan. Yan, 2100. Then haluan natin ito. Itong Biokozyme, sinabi nga ni Sir Arnel, yung isang drum na ganon, ihahalo natin yung kalahati, then sasabayan natin ng 2100. So kwan, 1 ligo lang naman yan. Kasi ito, 13 16 liters to. So 13 lata ng sardinas, yung pataba. Yan ang kahalo natin. So ganito itsura niya mga katongs, yung Biokozyme. Siyempre mapapansin nyo matigas. Madali lang naman, may paraan naman dyan. Kung ilagari abo, kung gusto nyo para madaling anuhin, lusawin natin dito, lulusawin natin dito sa isang lalagyan, then hahatiin natin, gagawin natin 2 parte. Pero kung gusto nyo naman hatiin yung ganito, yan, hatiin na yan. Tignan yung itsura niya mga katongs. So balik muna natin sa kalahati. Ang kalahati na yan para mamaya. Kahan mo muna ito. Yan. Masawin muna natin dito sa maliit na timba. Ganyan ang itsura niya mga katongs. Itim, para siyang kulot. Okay, nalo na natin yung nilusaw na Biokozyme. Sige. Pulot. Ha? Better.
Ay, tamang-tama sa sugat yan. Sige, angat. Ano ba yung asaro? Maganda yung asaro. Para maangat. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Kape. Okay, yan. Ganda na sana ano dong. Oh, lalaki na oh. Yan ang ginagawa nila. Lahat pati bakante diligan niya na para pagka hinulipan na may ganda rin yun. Pataba. Ano? Ano yung bumutas yan? Ha? May nagdaan? Wata. Ha? Pakan. May nagdaan dyan? Tao, tapak tao eh. Umaon. Malaki. Oh, si Greg. Okay yan. At sila na nga po nagpapataba. Then bukas ng hapon patutubigan naman din, babadlawan. Tapos pagka tubig nun, syempre matutuyo na. Matutuyo yon, i-sprayan ko naman ng Biokozyme yung itong gitna para habang matutuyo tumatalab, kukuha din yung Biokozyme, i-sprayan ko ulit. Ayan, pinaandar na nga po nila dito yung water pump or yung robin para mabasa to. Nung isang araw ito binabasa namin to eh. So kahapon na bakante dahil umuwi nga po kami. Ngayon pabasain namin ulit. Diretso namin pala yung pagbasa. Dinuktungan ba ni iba to? Okay na, ano, dito tungan eh. Ito muna mauna.
Yan nga po. At mga katong yan, matatapos yun na. Natubigan na lahat po yun. So ito na lang. Itong isa na yan hanggang kalahati. Kasi nung pinandar kanina ni Bato yung water pump, dyan nakatutok kaya medyo basa. Kaya lang hindi nabasa yun kalahati niya. Yan. So bukas ulitin ko ng basa yung mga naunang nabasa na yan. Tapos sprayhan ko ng Biocosyme. Then palipas tayo ng 2 araw, yun pwede na natin itanim yung kamatis. So dito maano rin yung patubig natin, maginhawa. Kaya lang medyo mababa lang naging tubig dito kagawa ng matigas kasi. Konti lang yung lupa sa ibabaw kaya ang naging tudling yan manipis. So pero okay naman, maginhawa lang din patubigan. At least ako naman ngayon Tagaraw. Isa pa mataas naman to mataas yung area na yan, hindi nagbabalong yung tubig, saglit lang tuyo. So ayan, dito ko na pinaparaan yan mga katong sa gilid kasi putol dito yan sa mangga. So ayan, naikalat natin yung chicken manure, kaya lang yung kalahati hindi pa natin naibuhos. So bukas pag 2 drum na lang yung patabain nila, hindi na natapos. Napagod na yung 3. So 3 nga lang po kami dito ngayon dahil si Greg kasama namin umuwi nung kahapon. Kaya lang nagpaiwan at magpapahilot daw muna, masakit yung likod daw. Kaya bumalik lang kami kahapon, ay kagabi, si Bato, ako at saka si Abu. So sila misis na iwan din doon after, pero babalik din dito. Susunduin ko rin. So yun nga, 3 lang sila kanina nagpapataba, ako nagpapatubig dito. Then bukas yayari lang nila ipatabahin kasi 2 drum na lang daw, naka 4 na drum na sila So 2 drum na lang yung patabahin nila. Pagkayari yun, isa ikakalat na namin yung chicken manure. Pero papatubig ako, sila na magkakalat ng chicken manure. Ulitin ko ng patubigan yung mga unang nabasa para ma-spray na yung Biocosyme, then bago natin taniman ng kamatis. Mas matipid kasi mga katong pagka in-spray natin yung Biocosyme. Siguro ito mga marami yung 3 karga dito na power spray, 25 liters sa kalahati. So kalahati lang muna kasi kwanto nasa 7 tudling, kaya lang itatanim natin kamatis kabilaan 2 at 2 tudling din ang gagawin natin balag diyan. Yung mga pinagamitan natin bukawi, ako mo maiksi ito ang gagamitin natin pantudling sa kamatis, pang balag. So yung kamatis kasi natin 33 lang yun. Subukan natin kung hanggang saan naabot. Pagka lang order pa tayo kay Kasidling. Tapos may order na rin akong talong doon. Kaya lang yun nga, hindi pa naararo yung pagtataniman. Kailangan na maararo yun para masalang Mainam kasi masasalang yung lupa ng ilan, kahit mga 1 linggo or 2. Ito meron 2 linggong nasalang to, kaya ewan ko lang kung ano ng lupa nito. Pero nung tinesting kanina, okay naman yung kanya.
pH level ay anong Sir Arnel. Ayun o, pupugak-pugak lang yung under ng water pump, pero tingnan nyo po ang agos niya, malakas pa sa electric motor. So ito, gas na to. Ayun, ito mga naunang nabasa to hanggang doon sa may kalahati yan eh. At bukas ulitin kong basahin uli yung kalahati niyan. Pagka napuno na to, ayan, pauwa ko, nakilabato yung water pump. Okay, ayan, tapos na nga po. Okay na. So bukas ulitin na lang natin uli para mabomba ng Bioxime at saka ma-wash out na yung bacteria. Ay, yan, kinuha na nila ba to water pump.